2 linggo nga tayong walang klase. 2 linggo rin akong nawala dito sa lalawigan ng Isabela. Kaya naman tara't samahan nyo akong pumasok sa Isabela State University main campus. Dito nga ay hindi nawawala ang mga kaibigan nating mga LTO. Kaya kung gusto mong malaman ang buong kwento ay patapusin mo lang at ikukwento ko sa'yo. Hi! Hello! Ako nga pala ang nag-iisang Jerome Tugade o mas kilalang Ingo Vibes TV. Yes, narinig nyo naman na sa intro na hindi nawawala ang mga LTO sa Itiagi Isabela. Kaya naman tara't samahan nyo akong mahuli. Pero bago ang lahat ng yan ay ipapakilala ko muna sa inyo ang nag-iisang Paypayog by Ingo Vibes TV. Na kung hindi ka pa nakakabili ay huwag ka nang magpahuli dahil baka maubusan ka pa, idol. At huwag kang mag-alala kung malayo ka dahil walang problema kahit sang sulok ka ng Pilipinas. Dahil available yan sa ating TikTok at Shopee. Sa part ng video ito ay liliko na nga tayo dito sa may bypass dahil nga sa sobrang traffic sa sentro. Kaya dito na lang tayo palagi dumadaan. Kaso nga lang ang problema mo naman dito kapag dito ka dumaan ay sobrang init at sobrang kate sa kadahilan ng maraming nagbibilad dito paghapon. Anay mo! Pagkalipas nga lang ng ilang saglit ay binabaybay na nga natin ang daanan dito banda sa unang bayan ng Itiagi. Walang iba kundi ang Gumbawan, Itiagi, Isabela. Nga pala mga idol, kung hindi ka pa naka-follow ay baka naman pindutin mo na ang follow button pati na rin ang all videos para lagi kang updated sa aking mga ginagawang video katulad neto. Syempre, huwag mo na rin kakalimutang i-comment sa ibaba kung tagisaan ka upang malaman ko naman kung saan na nakakaabot ang aking mga ginagawang video. Sa hindi nga katagalan ay narating na nga natin dito ang Barangay San Fabian, Itiagi, Isabela, kung saan ay liliko na nga tayo dito sa kaliwa dahil dito banda ang Isabela State University main campus. At nung araw na yan ay sobrang hapdi sa aking balat dahil nga nakalimutan kong maidala ang aking jacket. Pero wala na akong magagawa dahil maitim rin lang naman ako, ganyan na lang. Kala ko pimudaw na ako, kamanaw lang pala. Anay ka! Dinere-diretso ko nga lang yan hanggang sa makarating na ako sa aming department. Dito na nga rin ako magpapark. Alangan naman na sa criminology, di ba? Mindset pa, mindset. Katapos nun ay naglakad na nga rin ako papunta ng aming room. Akarating ko pa nga lang pero inaabot na sa amin yung aming gagawin. Grabe ba? Wala na nga kaming nagawa kaya naman sasagutan na lang namin. Katapos nga naming sagutan, ang binigay sa aming activity ay meron na naman kaming naalalang deadline at ipapasa nga ngayon at yun nga ang sinasagutan namin o sinusulat namin sa one whole. Nga lang ang aming papasukan na subject pero itong mga kaklase ko ay maiiwan muna at ako naman ay uuwi na. Kaya naman dali-dali na akong pumunta sa aking motor upang umuwi na. Pagkadating ko nga dito sa may hallway ay nagtataka ako bakit ang daming nakatambay dito banda sa malapit sa may gate. At ang unang hinala ko nga ay meron na naman ang aming mga kaibigan na LTO officers at walang duda meron nga. Kaya naman pagkalabas ko dito ay tinawagan ko kaagad-agad si Dan. Sa kadahilan ng wala pang papel yung gamit niyang motor kaya naman heto ang mga sumunod na nangyari.